Kung ating titignang maigi at pagmamasdan ng ating kababayan na si Richie the Magnum Mepranum ay animoy tambay na tanggero lamang ito sa kanto at tila mali ang kanyang tinatahak na landas ng pakikibaka sa kanyang buhay. Dahil sa payat at walang kamasil-masil na pangangatawan nito ay tila aakalain mong walang kakalsyum-kalsyum ito upang isabak sa pampatayang ubusan ng lahing pakikipagbalutbugan at pakikipagbuntalan na laban. Ngunit sabi nga ng isang henyong pilosoper na si paano mo nasabi ay, hindi mo na makikita sa sarili yung pangangatawan ng tao sa mukha ng tao. Kaya naman, ang maliti ng kahit na sinong Pinoy, base lamang sa kanyang pisikal na kaanyuan, ay isa sa pinakamalaking pagkakamali na iyong pagsisisihan habang buhay. Dahil ang mga Pinoy lang naman ay sanay na sanay sa hirap sa buhay at pagkain pang mahirap na punong-puno ng sustansya gaya ng kamote, balinghoy, kangkong, talbos, gamas, talong, sigarilyas, mani, sitaw, bataw, patani at may kasama pang tinga. Kaya naman ika nga ng matatanda ay huwag na huwag mong huhusgahan ng isang libro base lamang sa bungad na pabalat nito. Kagaya na lamang ng Mexicanong si Hernan Marquez na tiniguriang Little Mike Iron Tyson dahil sa lakas at pagiging knockout artist nito. Hindi naging maganda ang trato nito sa ating kababayan mga kaibigan dahil hindi nito binibigyang importansya ang ating Pinoy na pambato na tila ina-advance na ang kanyang sarili na gagawing patabang bulati lamang ang Pinoy sa kanyang malinis na kartada na sa madaling pagdilinaw ay minamahina, winawalang kwenta at minamalit lamang ng kanilang kampo ang ating payat na Pinoy fighter. Ngunit di naman natin masisisi ang fighter na ito kung nasobrahan sa kumpiyansa ito mga kaibigan dahil may karapatan din naman talaga itong magmalaki dahil nga sa pagkakaroon ng planchado nitong kartada kung saan 2 titulo lang naman sa kanyang karera ang kanyang masusing nasungkit bago siya itapat sa ating patpating kababayan. Andyan ang WBO Edible Flyweight title at ang WBC United States Flyweight title. Ang talunin niya ang kanyang kababayan na si Juan Panterita Square via 12 rounds unanimous decision. In favor of the winner, Hernan Tyson Marquez. Ngunit sa kabila ng mga achievement ng ulapong na ito mga kaibigan ay hindi naman ito naging balakid upang matakot at masindak sa laban ng ating payat na kababayan na nasa loobang kulo at galing. Kasabay ng paglalakbay ng mga langgam sa pinagmulan ng ating katawang lupa, ika-3 ng Marso taong 2010 na ay kasang laban ng Richie alias Magnum Mepranum kontra kay Hernan Tyson Marquez. Ginanap ang kanilang laban sa Gaylord Hotel, Grapevine, USA. May kartada noong 27 panalo, 20 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang bahid ng talo ang tinaguriang Tyson ng Mexico. Samantalang ang Pinoy naman ay may 21 panalo, 5 lang ang natapos via knockout, 1 draw at 2 talo lamang. Sa kartada pa lamang mga kaibigan ay ine-expect na ng maraming manonood at boxing analyst na tagilid ang ating kababayan sa laban dahil nga sa napakalaking pinagkaiba ng kartada ng 2 boksidor. Ngunit ang hindi nila alam ay malapay berang tibay ng panga nito at malapusang marunong magbukas ng nakataklob na ulam ang utak nito pagdating sa pakikipagpatayan. Sa kanilang weigh-in naman, makikita ang diferensya ng 2 fighter. Bato-bato ang Mexicano mga kaibigan, samantalang ang Pinoy ay parang kapatid mong gala na hindi tinirahan at naubusan ng kaning lamig at ulam sa pastura ng tayuan nito ng 1 buwan. Unang round, namamatitis agad ng Mexicano. Gusto na agad patulugin ng ating kababayan nang hindi niya alam ay malakanduli na kurosorbid ng palos ang ating kababayan na mahirap patamaan ng solid. Samantalang ang ating kababayan ay tamang sundot-sundot lang ng jab na mahiya mo ahas tulog na tamang gising at jogging. Tiene la estatura, tiene el alcance, ángulos, tiene que taparle las esquinas y no darle espacio, no darle nada de espacio, taparle la... Hay que seguir su plan así, boxearlo, ese peleador técnico que usa sus brazos largos. Y Mepranum, no hay nada mejor que eso, especialmente en esa división ahorita que está él. Excelente sparring que tuvo. Y pues aparte de eso trabajando con la familia. Con él, que lo que le ha gustado mucho de entrenar con los Montiel es precisamente eso. Con Fernando Montiel haciendo su sparring, que ha aprendido mucho al verlo, al aprender cómo se boxea como un boxeador. Fernando Montiel es un peleador, no es tan agresivo. 18 knockouts en sus 25 y número 9 del OMB. Regresamos. Round 2.
Matalino talaga ang Pinoy. In and out ang ginagawa nito mga kaibigan, na mahiyamo tricycle driver na walang lisensya na in and out sa checkpoint. Kaya hindi makatama ng maayos ang Mexicano Precisamente, esta es la esquina de Márquez. Demasiados Márquez, es el que se encarga de todo el talento. Filipino, mejor le digo filipino, doble uppercut ahí de Tyson, trabajando al cuerpo y la mandíbula, la quijada de... Interesante, pelea como zurdo Tyson Márquez, aunque es derecho por la Sí. cabeza. Y eso a veces pasa, y fíjate, movimiento. Oh, Que bien la cuidado, combinación. cuidado, no se puede abrir mucho Sí. Márquez, se te abrió mucho ahí, lo conectaron. Ahora, bueno, eso lo empujaron ahí, pero lo motivó ese golpe el filipino. El alcance, regresamos. Round 3, nabubuisit ng Mexicano dahil hindi ito makatama ng malalakas na patama. Samantalang ang Pinoy ay nakakapagpatama na ng malilinis na kombinasyon, ngunit halatang kulang sa lakas ang patama ng ating payat na bida. Na ang tumaba lamang ay ang gakikiyam na daliri na mahiyamo tinipid sa vitamin B complex at nasobrahan sa Mariang Paladpad. Para el filipino, y parece que el movimiento, la rapidez te hipnotiza, ¿me entiendes? Y te vas a quedar en esa posición. Y lo de cabeceo, cuando entra de frente, no entra mucho nomás de frente, dale cabeceo, moverse, y de empujarlo, hacer lo que haga tú peleando la pelea que él quiere hacer. Y le da buen derechazo, está haciendo lo que tú dijiste, está moviendo mal la cabeza, está entrando mal. Round 5, nakatama na ang tinaguriang Tyson ng Mexico na solid. Ngunit ang hindi nila alam ay malahulmahan ng batalya ang tibay ng pagmumukha ng ating kababayan at mas lalo patuloy itong tumining sa laban, kaya mas nakakapag-counterpunch pa ito ng mas malilinis sa Mexicano. Tiene que usar su fuerza, trabajarlo al cuerpo. Filipino Mepronam le está afectando bien, aunque él es zurdo, pero se le está dificultando este estilo. Chimeprano, se encuentra el número 10. Trajes, las mejores corbatas, ahí se ponen con Julie Guiniño. Y les va a gustar el boxeo Pacquiao Clotti, pero aquí les está gustando a los fans. Sí. En el Texas Ballroom del Gaylord Texan Hotel, un buen guamazo que le dio Meprano en este round al filipino. Oh. Que cae sólido con derecha. Mira, qué sorpresa. Aquí el filipino ahí lo hace fallar, y cómo entra ahí la recta, como iba como de recta y luego como... Round 7, nagkakasabayan na, basagan na ng bahay gilagid at nguyang-nguyaan, walwala na. Tyson Márquez tiene que reencontrar caído a la lona, cortesía del de Empalme Sonora. Oh. Creciendo con cada round el filipino. En tu tarjeta 5 para Mepronam. Y bueno, ahora se está poniendo a hacer, usando la esquina a Tyson Márquez, pero más vale ir mal. Mira. Y se cubre muy bien también. Luego ya ha estado muchos golpes, es Tyson Márquez. Míralo, ya va ahí bien bonito. solamente un golpe. Se puede cambiar todo en un combate de este estilo. Esto se calienta, regresamos. Aquí vemos ambos peleadores intercambio de golpes. Ahí Tyson Márquez haciendo un poquito, intentando, pero mira cómo lo midió el filipino. Round 9, nagulantang ang kampo ng Mexicano dahil hindi nila akalaing ang payatot na Pinoy ay kayang-kayang saluhin ang suntok ng kanilang alaga at kayang-kayang makipagsabayan. Con todo, pero observamos en la esquina de Meprano que le estaban diciendo, tú ciérrate, y si él viene y se te amarra un tantito, mueve la cabeza, usa el cabeceo y sigue usando esa izquierda que tú mencionas. Exactamente, mira, todo lo que tiene que hacer es... Se tiene que ir al todo por el todo. Tiene que noquear. Tiene que salir adelante en su debut aquí en Estados Unidos. Pero ahora sí, obviamente ya le empiezas a sacar vuelta. 8 a 73, vuelvo a decir, mi tarjeta extraoficial. Limón, se han echado estos dos peleadores esta noche aquí en Fox Sports Español. Siempre tenemos ambos tendidos. Mepronam haciéndolo fire ahí. Y viste, no se... Final round, maingat na ang ating kababayan, sure win na kumbaga, kaya katabay na lang ito sa distansya ng pakikipagpumpyangan at pakikipagsabayan sa animal na kalaban. Sigue fallando. No, pues es difícil esta pelea. En su carrera con las 15 victorias, tratando de llegar a 16 y darle a Márquez su primera. El buen trabajo, el buen contragolpe. Lo señalaste previo al combate con ser escurrido. ¡Oh! Vean
nada más. Otra vez, otra izquierda, perdón que te interrumpí, pero No. era impactante, impresionante. Sigue, fíjate, trae a este nivel, mira, Otra otra vez, vez. otra izquierda ahí pero no. Y ya, Estoy emocionando aquí, se emociono. acabó. Se Sí. acabó. Matapos nga ang laban, kumpiyansa na ang kampo ng ating kababayan, lalo na si Buboy Fernandez. Dahil kita naman talaga na mas matalino at mahusay ang ating kababayan na mahiyamo pusang palaging may impatyo. At habang ina-announce nga kung sino ang panalo sa laban, mahiyamo balis ang boyfriend lang na hindi pa nagkakaroon ng girlfriend ang ating bida mga kaibigan. At nung marinig na panalo naman na, ay mahiyamo naman boyfriend na napatalon sa tuwa na animoy daig pang tumama sa paripa at pa-ending. Dapit hapon, kasabay ng paglubog ng Haring Araw sa Kalawakan, ika-30 ng Abril taong 1986, isinilang ang tubong Misamis Occidental na halimaw na tirador ng piniritong Bangaw. Tinigurian itong delubyo ng mga pantas na opisyal ng pampalakas ang pakikipaglaban dahil sa malademunyitong kamao nito na kapag tinamaan ka ay daig mo pa ang tumira ng rugby, poultry, Christmas tree, laundry, electricity at panty na bacon na gawa sa dahon. Bagamat mukhang siraulong matino ang ating kababayan na ito mga kaibigan, ay ibang-iba ang imahe nito pagdating sa pakikipaglaban sa ibabaw ng lona. Kung titignan kasi natin ang malapitan ng ating kababayan na ito mga kaibigan, ay mukhang may busilak na puso ito pagtulog at parang professional na manginginom lang sa kanto na miski nga magwawales at basurerong napadaan lang ay pinapatagay ng black label na may halong gin bulag at situ. Madalas itong maliitin ng mga tampalasang ibang lahing kalaban dahil wala naman daw ka-special dito kung titingnan mula ulo hanggang ingrone. At tila kulang na kulang din daw ito sa potassium, sodium, calcium, proteina at mukhang tinipid din daw sa vitamina kung pagmamasdang maigi ang balangkas ng kanyang pangangatawan dahil mas marami pa daw ang buto-buto kaysa sa laman na sa madaling salita ay mahinang nilalang lang daw ang tingin nila sa ating halimaw na kababayan. Subalit ika nga ni Atty. Gadon sa mga siraulong siga-siga ang galing-galing ang dayuhan. Mga bobo! Mga bobo! Ibang klase ang mga hirap na pinagdaanan ng kababayan nating ito mga kaibigan dahil gaya rin ng ating pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao ay hinubog at hinulma rin ng kahirapan ng kamao nitong ating kababayan. Kinalyo ang pisnye, baba at noon nito sa maghapong pagtatrabaho at nagkaabsang mukha. Naging janitor ito isang dekada na mahigit ang nakakalipas. Naging helper, tagahugas at kung ano-ano pang diskarte sa buhay, maitaguyod lamang ang kanyang mahal sa buhay at ang sarili. Kasabay naman ng mga mabibigat at maghapong bukbugan trabaho nito ang kanyang pag-iensayo sa boxing na siyang lalong nakapagpahalimaw sa lakas ng ating bidang engkanto ay Este Pambato. Kasabay ng pagtatampisaw ng mga bibe at pagbukas tikom ng mga puwet nito sa dalampasigan, ika-29 ng Enero taong 2013 naitala sa listahan ng isa sa pinarusahan ng tinaguriang dalubyo ng Pilipinas, Ray Takoge Megrino, ang Hapon na si Kenji Kubo na pinaglihi sa trangkaso at ubong kabayo. Hindi naging maganda ang trato nito sa ating kababayan mga kaibigan dahil katuwiran nito ay sa kanyang baluarte gaga na pinanlaban sa Tokyo, Japan. Kaya siya daw dapat ang mas nangingibabaw at ang sentro ng atraksyon. Kaya nagbida-bida ito at sumobrang tiwala sa sarili na makakapagpasikat siya sa harapan ng kanyang mga chicks na kababayan at gagawing panambak lang ang Pinoy sa kanyang iniingat-ingatang kartada. Pumapatutyada pa ito na isipait lang daw ang Pinoy kahit na sa anong klase ng laban. At yung sa pagandahang lalaki lang daw naman ay malayong malayo daw ang kanilang agwat at mas pogi pa daw ang kuko niya sa paa kaysa sa ating kababayan na talaga namang nagpatayo ng burnek at karog ng ating kababayan. Kaya naman sa mismong laban ay ginulpe, binakbak ang muka, tinabasan at pinapangit nito ang maangas at siga-sigahang Hapon. Kaya ayon, mas pumogi na ang ating kababayan. Kumanto ang baba at pisngi ng Hapon. Samantalang ang ilong at tenga naman ay bumenggong patiklop at tinubuan ng kulaning may bulbonic meningitis.
Ilang taon lamang ang nakalipas ay tumungo na naman ang Pinoy na mananabas sa bansang China upang sagupain ang isang tampalasang Hapon na naman para sa isang 8-round super bantamweight bout na walang iba kundi si Yuki Strong Kobayashi na pinaglihe sa kinamatisang sushi. Ibang klase itong kalaban ng ating kababayan na ito mga kaibigan dahil binigyan babala nito ang Pinoy na mag-ingat sa kanyang kamao dahil hindi daw niya magugustuhan ang lasa nito kapag ito ay kanyang malasap. At sinabi rin ito na hindi niya papayagang makadampi ang kamao nito sa kanyang glasskin na pagmumuka dahil mahal daw ang Pans, Bena, Maxipil, Kojic, Eskinol at Gluta. Nginisiyan lang ito ng ating kababayan at sininso dahil wala naman daw siyang naintindihan ni isa sa lahat ng mga pinagsasabi nito. Paano nga ba naman? Hapon yun eh. Sa mismong laban, ganadong-ganado ang Hapon. Talaga namang may pagtalon-talon pa na kulang na lamang ay mag-split sa sobrang hype nito. Tapos may pag-exercise pa ng paa, tuhod, balikat, etits. Tapos kumikembot pa talaga naman Ngunit pagtunog ng kampana sa unang round ay wala ng intro-intro at binirada na agad ng Pinoy ang maangas na Hapon at kahindik-hindik na suntok agad ang tumama sa sentido nito na mahiyamo hinampas ng malaking gunting pangkaldero ng pares. Dahilan upang humimbing ang tulog ng Hapon at managinip ito na niroromansa siya ng 10 engkanto, 7 maligno at 5 kapring unano. Your winner, by way of knockout, de Novillo, Rey Megriño Singwancha. Isa pa sa isang hambugerong tampalasan na winasak ng ating kababayan at pinaranas ng gulpe de osteoporosis at delubyong sitwasyon na nagngangalang Jason Butar-Butar alias Tartar de Meningitis de Scoliosis de Lepongasis na isang Indonesian ang talaga namang naging parang kulaning kumanto sa bukong-bukong matapos makatikim ng garote de alimpungatan ng nag-iisang tiniguriang delubyo ng Pilipinas. Bago ang kanilang laban ay sobra sa kumpiyansa ang tiniguriang Mike Tyson ng Indonesia. Napakaangas ng tarasa, grabe. Naalisan lang ng pangalan ng legend nagbida-bida na kumbaga sa pagkain nakatikim lang ng dilata ng corn beef ayaw nang kumain ng sardinas. Ibang klase din ito mga kaibigan dahil nagbanta pa ito sa ating kababayan na ito na daw ang magiging huling laban nito sa ibabaw ng lona dahil babaldahin daw nito ang Pinoy sa pinakawalang hiyang pamamaraan at babaliin din daw nito ang leg nito sa pamamagitan ng kanyang lumalagablab na suntok na simbigat daw ng nakarobus na elepante. Subalit ang ating bidang pambato ay tamang kirengking lang sa tabi at walang pakialam sa hinayupak na kalaban. Bagkus ay nag-focus lang ito sa kanyang pag-iensayo na mahiyamo Beyblade na tining upang maging kondisyon ang kanyang katawang halimaw para sa kanilang napipintong patayan. Kasabay ng pagsa-sideline sa pagkukonstruction ng unggoy para sa kanyang pamilya, ika-8 ng Oktubre taong 2016 na ikasa ang kanilang laban sa Convention Towers and Exhibition Centers, Hong Kong, SAR, China para sa isang featherweight bout 125 pounds category. Matindi ang promotor ng ating kababayan na ito mga kaibigan dahil si Boss Bob Arum lang naman aka Master Buten na walang daplis at sabit ang pasimuno sa labanang ito na sa kasalukuyan ay 90 anyos na ang edad. At ang matindi pa ay mala senior citizen na kumikisi-kisi pa ang galawan nito at talaga namang parang hindi nang hihina. Mahiya mo kaya pang makatatlong panganay Anyway, sa mismong laban, sa round 1, agresibong-agresibo agad ang Indonesian at talaga namang palong-palo na mahiyamo kalabaw na gapong-gapo sa sarili. Subalit hindi naman papadaig ang ating kababayan at talaga namang nakikipagsabayan at nakikipagpalitan ng Malacanyong birada.
Round 2, nagmamala-armalite na atake si Butar-Butar. Kinakangkang maigi ang halimaw nating pambato. Nang hindi niya alam ay maladelata ng sardinas na bagong welding ang tiks ng nguya-nguyaan nito. Walang katalab-talab ang mga atake nito. Round 3, nabaliktad na ang sitwasyon, dinedelubyo na ng ating kababayan ng maangas na Indonesian. Hinahagupit na niya ito ng iba't ibang uri ng kombinasyon na mahiya mo pinagbabato ng tiles na gawa sa kamote. Round 5, isang kagulagulantang na dilubyong suntok ang tumama sa nguya-nguyaan ni Butar-Butar na talaga namang nagpaalog sa kaluluwa nito na mahiya mo hinampas ng poso.